Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And alam naman po natin, no, nung mga nakaraang araw, naging matunog talaga itong issue po, no, o yung hearing dito sa Alleged PDEA Leaks. So gusto ko pong pag-usapan ngayon, nung pag-attend, yung pagdalo po, no, or pag-unlock ni Miss Maricel Soriano dito po sa nasabing hearing. Bali, pangalawang hearing po itong na-attenan niya, no. And gusto ko lang pong i-hype na mas may balls pa si Miss Maricel Soriano kaysa kay Pastor Kibuloy. Kasi ito, syempre si Miss Maricel Soriano, umattend ng hearing dahil gusto niyang linisin yung pangalan niya. At gusto niya talagang, kumbaga malinawan, 'di ba, dito sa issue na to. Syempre kahit sino naman, 'di ba, bibigyan ka ng pagkakataong linisin yung pangalan mo kung wala ka namang ginagawang masama or wala kang ginawang paglabag sa batas, sisipot talaga dyan. Pwera na lang yung mga nagtatago, 'di ba? So ito po yung ito nga po umattend po si Miss Maricel Soriano dito sa hearing tungkol po ito dun sa PDEA Leaks nga po, no, ni Mr. Morales. So pakinggan po natin, no, yung kasi may inano si Miss Maricel kumbaga may iniready siyang statement. So pakinggan po natin. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Ayan, mga kababayan, narinig nyo. First time po ni Miss Maricel na umattend ng hearing. Siyempre si Miss Maricel Soriano, kilala po natin, 'di ba? Kasi ako, nung mga kabataan ko or yung mga nasa elementary days, sabihin na natin 90s, 80s, matunog na talaga si Miss Maricel kasi nga isa siya or binansagan siyang bilang Diamond Star. Siyempre kahit sinong tao, no, na kumbaga yung reputasyon mo masisira dahil lang dito sa pagdawit sa pangalan mo ng taong questionable yung credibility. 'Di ba? Itong taong puro hearsay lang kasi walang maipakita maliban dun sa dokumentong na-leak, wala nang ibang mapakitang ebidensya. 'Di ba? Kasi syempre kahit sinong tao na madadamay, syempre mag-worry ka dun sa reputasyon na ilang dekada mong kumbaga iningatan, 'di ba? So ituloy po natin. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang imbigas. Diba mga kababayan? May mga nagsasabi na verified at may mga nagsasabing hindi verified. Kung babalikan po natin na nung taong 2018, meron pong nahuli. May nahuli talaga, pero kapangalan lang ni Miss Maricel Soriano. Diyan po yan, somewhere sa Quezon City. Taong 2018. Pwede nyo po yung i-search kasi searchable naman po yan sa internet, no? Na sabi nga doon, kapangalan lang ni Miss Maricel Soriano. Biruin mo, Mr. Morales, gagawa-gawa. Ililink mo itong taong to na nananahimik. 'Di ba? Ikaw nga mismo, hindi ka sigurado dun sa mga, kumbaga, yung mga sinasabi mo dyan sa hearing Kasi other than that proof, kasi hindi ka naman pwedeng, kunyari sa korte mo dadalihin yan, hindi pwedeng salita lang. Kailangan may ebidensya ka. So, maliban dyan sa dokumento na nag-leak na yan, ano pa yung other proof or evidence mo? 'Di ba? Hindi pwedeng ay si ganito nakita ko kasabwat. So yan, tuloy po natin Investigasyon ang naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon.
lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong po na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Ayan. So, ayan, sinama po ni Miss Maricel Soriano yung abogado niya. Syempre, pag gantong usapin nga naman talaga, dapat talaga may abogado tayo, may abogadong kasama, 'di ba? Kasi yung mga terminologies na ginagamit nila diyan, syempre hindi naman katulad ako, kung may terms na sinabi diyan, syempre isi-search ko pa, alamin ko pa kung ano ibig sabihin. Unlike pag yan, syempre it's about something kung legality ba ang usapan, mas maganda talaga na may kasama no si Miss Maricel Soriano na abogado.